Grabe, ang ganda ng lugar oh. Sakto pala na dito sa sikat yung araw. Sunog! Paano babasahin to? Kupay? Kipay? Paano babasahin to? Medyo fail siya dahil sa... So yun, nakakuha tayo ng lumot. Uy, shit. Uy. Tanggal na, sobrang lakas ang hangin, paulan na. Hey Judy, thank you po ah. Sobrang ganda dito. What is up guys? BB Moto here. Another day, another ride. At dahil holiday bukas, papalagpasin ba natin yan? Kaya for this episode, magmo-moto camping tayo. Another day para mag-relax, another day para magpahinga. At syempre, pag sinabing moto camping, isa ito sa pinakamagandang spot na pwede nyong puntahan. Ang Caliraya, Laguna. Kaya tara, samahan nyo kami. Let's go! So bali ayun na guys, time check tayo, 6:56 na ng gabi. So kakaiba yung biyahe natin ngayon dahil medyo gabi tayo babiyahe. So pahabol lang to o biglaang ride lang to papunta ng Caliraya para mag-moto camping dahil holiday nga bukas. So bali ngayon guys, no, kasama natin yung partner ko. Yan, kakasundo lang natin sa kanya galing opisina. Kaya bukas, holiday, walang pasok, moto camping tayo. So tara, nandito kami ngayon sa may Petron Westgate. So bali ang biyahe natin, no, mayroon pa tayong 80 kilometers, bali 2 hours and 17 minutes ang biyahe natin. So tara, mabilisan lang to, biyahe na tayo. So medyo traffic lang, no, napakadami mga truck. Ang dami atang luluwas ngayon dahil nga holiday. So yan, Calamba exit na muna tayo. Parang nasiraan pa yata si kuya. Ay mag-start. So ngayon, simula dito, no, magbabayan-bayan na lang tayo. Tapos may biyahe pa tayo na 51 kilometers. Medyo mahaba-haba pa. So para sa gabing to, no, ang mangyayari, siguro pagdating namin doon, kakain lang kami ng dinner. Kasi hindi pa kami nagdi-dinner. Tapos halos bukas lahat ng mga gagawin namin. So yun nga guys, no, pag mga ganitong oras, lalo na rush hour, uwian. Time check pala tayo, 7:26 ng gabi. Kaya uwian talaga ng mga galing sa trabaho. Kaya sobrang traffic. So depende, no, titingnan namin kung aabutin pa yung gutom namin dun mismo sa papagstayan namin. Dahil hindi naman kami makakain kagad dun pagkadating namin. Syempre magsiset up pa kami ng mga tent namin. Tsaka syempre pag nagluto kami, another setup na naman yon. Kaya medyo nahihirapan lang din tayo sumingit-singit dahil nga medyo malapad yung bag natin. Tsaka mabigat. Full tank na tayo. Kargado ba tayo ng mga pang-camping natin. Tapos may OBR pa tayo. Grabe yung mapa, oh, pula. Yan guys, kakalagpas lang namin ng Los Baños. Sobra talaga traffic. So inabutan na kami ng gutom. Time check tayo, 8:02. So eto, may nakikita tayong arko, no. Hindi ko alam kung nasan na kami. The Garden Capital of Laguna. Bye. Bay ba yan o Bay? Ngayon, naghahanap kami ng kainan. Siguro magpa-fast food na lang kami. Yan o, may mga McDo na signage. May KFC din ako nakita kanina. So, tingnan na lang natin. Sakit na ng tiyan namin. So, sana doon din sa may kakainan namin, no, meron ding bilihan ng tubig para isang anuhan lang. Pero ito pala, 7-Eleven. Kaso, yung KFC, dun pa. So, tingnan na lang natin. Siguro marami pa naman kami madadaanan ng mga 7-Eleven. So, ngayon, no, kain muna kami ng dinner. Yan guys, so nakakain na kami ng dinner. At least medyo busog na kami. So ngayon tuloy na kami sa biyahe namin. Meron pa kaming 34 kilometers na lalakbayin. Bali mga isang oras pa. So tara, balik ulit tayo sa kalsada. Tara, let's. Wala tayong nakalimutan.
So yan, tuloy na ulit tayo sa biyahe natin. So ang next naman namin na gagawin ngayon is maghahanap kami na mabibilihan ulit ng tubig. So tamang-tama rin yung pagkain namin dun sa KFC ng dinner dahil para humupa muna yung traffic. Sobrang dami talagang truck kanina, kotse. Feeling ko yun nga dahil nga holiday bukas. Marami na rin nagsibiyahe ngayon, no? Marami nang lumuwas. Ang problema ko pa, yung visor ko is ano siya, yung smoke. So hindi ko magamit yung clear visor ko dahil nga nagasgas, kaya lagi nakataas lang tong visor ko. So ang problema dito, napupuwing tayo paminsan-minsan. Yan, simula dito, no, medyo banayad na yung kalsada. Wala na tayo masyadong kasabay na bumabiyahe. So sakto lang talaga yung pagkain namin ng dinner kanina. Tsaka kasabay nun, gutom na talaga kami. Kasi iniisip namin kung kakain pa kami dun mamaya, medyo magsasetup pa kami, baka malipasan na kami ng gutom. Kung napapansin nyo rin pala, no, is hindi na tayo bumili o hindi na tayo dumaan para bumili ng mga pagkain natin, ng mga lulutuin. Dahil dun pa lang sa amin is bumili na kami. Dahil nga medyo kapos kami sa oras. So bago kami bumiyahe, nakabili na kami ng mga kakainin namin hanggang bukas. Kung nagtataka din pala kayo kung anong holiday yung sinasabi natin bukas is Independence Day. So dito may mga 7-Eleven tayo madadaanan. Pero feeling ko bago tayo umakyat, doon na lang tayo bumili ng tubig. Kasi kawawa naman yung OBR natin. Siya maghahawak ng tubig natin eh. Wala na kasi kami ibang lalagyanan ng tubig, kundi yun nga, bubuhatin na lang. So yan, no, nadaanan natin dito arko ng Bayan ng Santa Cruz. Ganda. Compare dun sa mga ibang nadaanan natin na arko, walang ilaw. Etong sa Santa Cruz medyo maganda. So yan, no, ito palatandaan GSIS. So dito na tayo sa may Pagsanhan. So medyo banda doon, no, is makikita ulit natin yung arko ulit ng Pagsanhan na bato. Yan, no, buti nilagyan nila ng ilaw para makita. Ganda, oh. Old school. Old school na arko. Yan, time check rin pala tayo, no, 9:06 na. Buti nakapag-advise tayo dun sa papagstayan namin na medyo malilate kami. Ang nakakahiya lang pala dun, no, is syempre baka may mga nagka-camping o baka may mga naka-spot na dun. Tapos biglang pagpasok natin, medyo maingay yung tambutso ng motor natin. Syempre kasabay niya, magpupupukpuk pa tayo ng mga pegs natin para sa tent, sa canopy. Pero tara, tignan na lang natin. So yan, bago kami kumaliwa dito sa may simbahan, is bili muna kami dito sa may 7-Eleven para sigurado. Yan, nakabili na tayo ng tubig. So wala na tayo ibang gagawin kundi pumunta na lang dun sa spot natin. So simula dito, no, is meron pa tayong 10 kilometers na biyahe. Malapit na yan, 18 minutes na lang, nandoon na tayo. So ayan, papasok na tayo ng Lumban. O nga pala, no, umalis kami sa Las Piñas ng mga 6:30. So 6:30 ngayon, time check, 9 o'clock na. Kung tutuusin, malapit lang naman talaga yung Caliraya from Las Piñas, from Metro Manila. Yun nga lang, tumatagal lang dahil talaga sa traffic. Lalo na pag nakasabay niyo yung mga jeep, tigil ng tigil kaliwat kanan. Tapos sa SLEX din, medyo maraming sasakyan. Yan, dito kanan na tayo. Dahil pag diniretso nyo is papuntang Sinuloan, pati Mabitak. Yan, dito tayo kanan, papunta sa, ay ito, ano to? Ganda, oh. Islanders, bagong tambayan. Yan, simula dito is medyo paakyat na tayo, no? So parang medyo lumamig din yung panahon. Lamig ng hangin bigla. Bigla nakaka-excite na eh. Dun sa mga traffic, nakakapagod, nakakasawa. So may mga madadaanan tayong twisties dito. Tapos madadaanan rin natin yung Caliraya Skypad. Pero wala tayong view na makikita ngayon dahil nga gabi na, madilim na. Pero kung gusto nyo makita, no, dahil dala-dala pala natin yung drone natin. So pagkagising natin bukas ng umaga, tignan natin kung ano yung mga makikita natin sa paligid. Pero bago yan, biyahe muna tayo. Marami pa tayong gagawin. Ayun, may mga nakasabay pa tayo. Yun lang, no, medyo nakakatakot dahil walang kailaw-ilaw sa kalsada. Yung ilaw lang na nakikita ninyo is galing lang yan dun sa aux light natin. Pero pag pinatay natin yan, parang ano eh, pitch black eh, oh. Walang kailaw-ilaw. Nakakatakot lang. Tapos palamig ng palamig yung hangin. Biglang 24 degrees na yung temperature natin. Sarap pala mag-ride dito pag gabi. Lagi natin to nadadaanan ng umaga, pang breakfast ride lang. Pero grabe pala pag gabi. Yun nga lang, no, kailangan mo ng malakas na ilaw. Tapos medyo banayad lang yung takbo mo. Lalo na pag hindi mo kabisado yung kurbada. Tulad nito, no, sa may dulo is parang may Big C. Grabe, walang katapusan. Iyo. Yan, ito, nadaanan natin, Yamche. Isa yun sa mga napuntahan na rin natin dati. Tapos dito naman sa may harapan is madadaanan din natin yung Caliraya Skypad. Ito yun. Yan.
So sa mga nagbabalak dyan pumunta pag gabi na, no, is marami pa kayong pwedeng puntahan dito. Yan eh, ito, ano to? Ano meron dito? Daming tao, ano meron? Ito yata yung Kaliraya Adventure something eh. Dami palang pwedeng puntahan dito sa Kaliraya pag gabi. So yan, approaching na tayo. Dito na banda yun eh. Hanapin na lang natin yung papasok. Saan ba yung papasok dito? Eto? Ito yata eh. Ito yan no? So ito yata yun. Try natin. Wala nagbabantay. Pero sabi naman ni ate, kung wala nagbabantay, pwede nang dumiretso. So yun no, nandito na tayo sa destination natin. So bukas ng umaga, tignan natin kung anong itsura dito. Pero feeling ko sobrang ganda talaga eh. Uy, malambot yung lupa. Di namin alam guys kung saan kami pupunta. Uy, ito may mga kubo dito eh. Yan o, kung gusto nyo magstay dito, ang dami mga kubo-kubo din. Yan, alam ko sa may dulo dyan banda eh. Pero parang kami lang yata yung tao. Parang solo namin tong lugar ngayon. Ayun, dun yata kami. Yun, yung dulong yun. So tara, park na natin na maayos tong motor. Yan, atin tong spot na to. Ito yung pinareserve natin. May mga palaka lang oh. Daming palaka. So yun guys, unload muna tayo ng mga gamit natin. So kung ano yung hinigpit natin ng pagbubuhol kanina, no, tatanggalin din natin ngayon. So yun, unload muna tayo. Ay, bigat. Feeling ko, gamitin muna natin to. Ganun ba? Up. So bali ayun na guys, time check tayo, 11:47 na natapos kami mag-setup ng mga tent namin. So nandito tayo ngayon sa may CR nila. Medyo maliit lang, pero kahit papaano 'di ba? Pwede kang dumumi, pwede kang may tubig siya pero hindi siya yung gripo eh. Bukas natin makikita tong paligid. Pero sa nakikita ko ngayon, no, medyo maraming puno ng nyug dito. Solid. Tapos marami rin palaka. Kaya kailangan talaga ng ilaw pag naglalakad. Di natin alam kung palaka yung makapaka natin. So bali yun nga, ang gagawin natin ngayong gabi is wala naman na, hindi na kami kakain
kakain dahil medyo busog pa kami dun sa KFC kanina. So ang gagawin namin ngayon is magpapahinga na lang, tapos magliligpit kami ng konting gamit. Tapos siguro, balik na lang siguro tayo bukas ng umaga para kahit pa paano makita natin yung buong lugar dito, kung ano yung tsura. Pero isa lang sigurado dyan, maganda talaga yung lugar kasi nga yung spot natin is nasa harapan nun is lake na. So ito yung kubo, simple lang siya. Pwede kayong kumain dito, at least may bubong. Kung sakaling umulan, gusto nyo dito, yan, pwede yan dito. So nakakapagpatong kami ng mga gamit namin dito. Tapos dito naman nakaparada yung motor natin. So bukas, no, ayusin pa natin yung parada niyan. Tapos yan, ito yung setup natin. Yan, pinuno natin ng ilaw. Kasi kanina nung dumating kami, dilim dito. So yun nga, nagkabit tayo ng ilaw. Pero ito mga maliliit talaga namin, hindi na siya gumana. Tapos yan, may lamesa na tayo, upuan, yung tent. Tapos doon may nakalagay na bawal maligo. So bukas, intayin natin. No? Medyo excited na nga tayo doon sa pag sikat ng araw para naman kahit paano makita natin yung paligid. Tapos makapag-drone tayo. Tapos siguro try din namin mag-fishing dito. Yan, fishing tayo dyan. Tapos ayun, tingnan natin kung ano pa mga mangyayari bukas. Yun, pahinga na muna tayo. What is up guys? Day 2 natin ngayon dito sa may Kaliraya. Sobrang ganda oh. Time check pala tayo. 5:39 na ng umaga. So may mga nagka-camping din doon. So may dulo doon. So ito yung view natin pala dito sa may harapan no. Tapos yung tent natin is yun lang. Yan lang yung tent natin. So mas maganda ngayon no kasi nakikita na natin. Actually guys, kagabi sobrang lakas ng ulan. Ayun no, basang-basa yung lupa. Yan, check natin yung motor natin. So punong-puno pala siya ng lupa kagabi. Yan, may kubo dyan, may kubo dyan, may kubo dyan. Sobrang daming kubo dito na pwede nyo pagstayan. Pero ang pinakapanalo guys, etong spot natin. So bali lahat etong area na to is pwedeng sa inyo yan. So simula dito sa kubo, yan, pwede kayo maglagay dito ng kung ano-ano. Yan, dito yung tent nyo. Pwede motor, pwede rin sigurong car camping dito. So mamaya tatry natin mag-fishing. Tapos luto tayo ng breakfast. Medyo gutom na kami dahil nga kagabi, hindi na kami nag-dinner dito. So yun nga guys, no, nung nag-drone tayo, may mga nakita tayong mga water slide doon. So ang ganda ng sunrise ngayon, no. Sakto pala na dito sisikat yung araw. Yan. Tapos ngayon guys, no, siguro magpe-prepare na kami ng pang-breakfast namin. Kasi medyo malamig din, kaya tamang kape o mag-aano muna kami tsokolate. Breakfast muna tayo.
Pabili po ng itlog. Magkano po isa? So bali guys, no, magluluto kami ng hotcake para sa umagahan namin. Tapos may bacon din kami mamaya. So yun, luto muna tayo. Ayan. Uunahin na namin to, yung bacon. So ito muna yung lulutuin namin. Haba yan. Binuluto yan. Sunog! So guys, ayun na, naluto na yung pancake natin, pati itong bacon. So kain na muna tayo. Time check tayo, 8:07 na ng umaga. So sakto lang na naluto yung breakfast natin. So tara, kain muna tayo. So yun guys, so nakakain na tayo ng breakfast. So naghihintay na lang kami mag-lunch. Tapos pahinga lang kami saglit dito. Tama, muni-muni muna. Medyo sikat na rin yung araw, medyo mainit na rin. So yun, pahinga muna kami. Yan, weather update tayo, no? Medyo maaraw na pala rin ngayon. Unlike nung kagabi, biglang nung pagkatulog namin, pagkahiga namin, biglang bumuhos, napakalakas na ulan. Tapos kanina rin pala guys, may mga nagstay dito, mga day tour lang. So ngayon, meron dun sa may dulo dun, mga nagka-camp din. Tapos marami din dun nagka-camping. Tapos kung nakita nyo pala guys, yung tinitingnan natin dun, sa may tawid dun, is meron parang mga malalaking slide. So ang tawag dun is Kaliraya Resort Club. So siguro no, palipas lang kami ng oras kasi 9:52 pa lang. So mamaya, magla-lunch na kami. Actually mamayang hapon pa kami uuwi para naman kahit papaano masulit natin yung holiday natin ngayon. It's been a long week trying to make ends meet. Going nowhere fast, I'm so tired of the same routine. No use in walking the line, let's push our cares away. That bottle's calling our name, and we ain't leaving till it's dry. We're about to get our minds right. Yeah, we can keep it going all night. Yeah, we're gonna drink until it's dry. Bale yan guys, no, magre-ready na tayo ng lunch natin. Bale meron tayong dalawa na porterhouse na steak. Syempre ang kailangan natin sa steak natin, no, tunaw na butter. Yan. Medyo natunaw na siya. Syempre kailangan din dyan ng asin, paminta rin, pati mantika. So yun, lutuin na natin tong porterhouse na steak natin. O nga pala no, bago namin makalimutan, meron pala kami nadala na pang salad. Ito dapat yung panggabihan namin kagabi, which is hindi namin nakain. So siguro isasabay na lang namin yung dito sa steak namin. Total, hindi naman kami magkakanin. So para naman sa salad natin, no, meron tayo ditong carrot, syempre. Meron din tayong pipino. Meron din tayong hinog na mangga. Syempre, hindi rin mawawala yung crab stick natin. So, ang una natin gagawin, papakuluan natin tong crab stick natin.
Yan. Si Mimi daw. Para naman sa dressing natin, gagamit tayo nito. Paano babasahin to? Kupay? Kipay? Paano babasahin to? QP? Yan, roasted sesame. So yan, meron na tayong salad. Lagay na rin natin dito. Yan, tapos na yung salad natin. So, ang next na natin is yung steak na natin. So, magluluto na tayo. So bali guys, tapos na yung steak natin. Tapos na rin yung salad natin. Tapos meron pa tayo. Syempre, hindi mawawala yan. Del Monte na pineapple. Fresh. Tapos steak. Let's go. Sobrang tasing. Bubo pa. So ayan guys, first na luto natin dito sa camping ng steak. Medyo fail siya. Dahil sumobra yung luto namin, no. Wala naman siyang problema, no. Ang kaso nga lang is gusto namin sana yung medium rare lang. Pero ang nangyari is punta na siya sa well done, eh. Yan, try natin ng may asparagus. Yan. So next time pala, dapat ang gagawin namin, mga 2 minutes lang. Pag under ng 1 inch yung thickness ng steak natin. So ngayon, tikman naman natin tong salad natin. Kanin salad siya. So nga, may lettuce, may mango na hinog, may carrots, tapos may mga crab stick, tapos yung roasted sesame na QP. So yun, tikman naman natin to. Yan, perfect bite. Merong lettuce, may mangga, may crab stick, may carrots. Yan, try natin. Ngayon, kung nakikita nyo guys, may mga pula pa sa gitna. So sobra lang talaga kami ng konti. Siguro dahil manipis nga lang siya. So kung makikita nyo, no, ganito lang siya kanipis. Kaya madali magkamali. Kaya pag tumagal ka ng bahagya, talagang maano siya, ma-overcook siya. Or magiging well done siya. Wala, masarap talaga ang kipay. Ay, QP. I could have gone easy on you. I could have been easier to please. Cold December, reminiscent all the good things. Was it better than I ever thought it was? No, So guys, try natin mag-fishing naman. So try tayo mag-fishing. So yun, nakakuha tayo ng lumot. Medyo mahirap pala mag-fishing dito, no? Medyo mataas din kasi. Yan, silipin ninyo. Yan, no? Medyo mataas din.
Tapos feeling ko, kaya walang isda kasi nabubulabog nung bangka na dumadaan. Doon madami sa may mga gilid-gilid doon. Pero dito sa gilid dito parang wala eh. Feeling ko doon sa may dulo. Kasi dito guys, lagi nadaan yung bangka. Hindi ko alam baka ganun. Baka nabubulabog. So walang mga isda dito. So ngayon ang gagawin natin is pupunta tayo doon sa may gilid. Kasi parang may mga nagagalaw-galaw doon eh. So check natin. Pero para mahirapan lang tayong bumaba. Medyo mataas oh. Para may ebidensya pag nalaglag ako. Akin na. Uy, shit. Nakakulog na. Ang daming mga shell. No? Ito, laki na ito. Siyempre, as usual, wala tayong nakuha. Ngayon, balik na ulit tayo dun sa taas kasi medyo nauuhaw na kami. Tamang adventure lang. Tumataas talaga yung tubig, no? Nag-high tide din pala dito. Galing. Bili mo tayo ng tubig and coke. Tao po. Meron po kayong coke? 2, tsaka isang tubig po. Ito po yung bayad. Guys, siguro in 30 minutes, no, magpe-prepare na kami dahil may mga pasok pa nga bukas, tsaka may mga gagawin pa kami bukas. Pero okay naman kasi nagawa na naman namin lahat ng mga gusto naming gawin. So yun, nakapag-fishing nga tayo, kaso wala lang tayo na huling isda. Tsaka kung napapansin ninyo, dito sa may likod ko, dun sa may malayo, medyo nangingitim na. Tsaka kumukulog-kulog na eh. So mamaya-maya, magpe-prepare na kami. Aayusin na natin lahat to. Tsaka yun nga no guys, kung pupunta kayo dito, mas maganda na agahan ninyo para makuha niyo yung spot na to. Dahil feeling ko ito yung pinakamagandang spot. Dahil kung doon kayo sa may kabilang side, which is pareho lang naman yata yung may-ari. Yan, kung doon kayo sa may side na yun, is parang ang dami laging tao, crowded. So kung dito kayo sa may dulo, katulad namin pumuesto, hindi siya dinadaan-daanan, kaya maganda. Pagdating naman pala guys sa binayaran namin dito, dumating kami dito kahapon, mga alas 9 na ng gabi. So bali 2 lang kami. Tapos motor kami, which is ang binayaran namin dito sa spot na to, kaharap yung lake, tapos sobrang ganda ng paligid, is 1,000 lang. Yun, 1,000 all in na yun. So sobrang sulit, no? O nga pala, no, kung gusto nyo pala, eto number ni Ate Judith, yan. Shoutout kay Ate Judith. Tanggal na, sobrang lakas ng hangin, paulan na.
So ayan no guys, na-secure natin yung mga bag natin. So sinigurado natin na medyo mahigpit to. Yan, secured na yan. Tapos sa check na rin natin yung motor natin. Lagi natin ginagawa yan bago umalis. So ngayon no, medyo kumulimlim na. Sakto na paalis tayo. Time check tayo is 3:45 na ng hapon. So sakto lang yung alis namin. So sinigurado din namin na medyo malinis yung inalisan namin para naman hindi nakakahiya kila Ate Judith. So ngayon no, gear up na tayo. So yun nga no, nagpapasalamat kami kay Ate Judith sa pagstay natin dito. Nagustuhan mo ba dito? Yes, maganda siya, tsaka yung ambience. Sa gabi naman, maganda talaga kasi nature na nature yung maririnig mo. Tapos, katulad kagabi, umuulan. So, yung hinahanap natin lalo na galing tayo sa city, tapos pupunta tayo dun sa nature, tapos umuulan, ganun yung maririnig natin. Ayun, ang sarap. Malinis kasi kung pupunta kayo dito, bawat gilid merong pagtatapunan ng basura. Kaya kung ako sa inyo, kung nanonood kayo, subscribe na kayo and like and pa-share na rin. Biyahe na kami pa uwi. Let's go. Yan o, kung nakikita nyo naman, medyo marami talagang tao dito na mga bumibisita. So yan no, pinauna natin pala yung OBR natin kasi nga medyo mabigat. So baka sumemplang pa tayo. Yan, dito tayo sa may gilid dumaan dahil medyo maputik at malupa na dito. Grabe, ang ganda ng lugar oh. Kagabi natatawa ako kasi hindi namin alam kung talaga kung saan yung kalsada o yung daanan. Yan, buti nilagyan nila dito na mga lupa, bato, simento para hindi masyado madulas pag umulan. Isa pa yun sa iniisip namin no, gusto namin makaalis kaagad dahil nga baka umulan. Kung nakikita nyo naman, sobrang putik nung daanan natin. Baka mahirapan ako makalabas. Hey Judy, thank you po sobrang ganda dito. Naubos nga sticker ko kahapon, namigay ako. Thank you Ma'am Judith Dubi Moto po, ito po. Yan, thank you po thank you po. Kung gusto nyo pala guys magstay dito no, yan, makokontak no si Ate Judith. Yan, kahit gabi kinakausap ako niya, nagre-reply si Ma'am Judith. So yan, thank you po. So guys no, kung pupunta rin pala kayo dito, medyo wala siyang signages. Ang palatandaan nyo na lang is itong mga puno ng buko. Yan, sobrang dami yan, hindi nyo malalagpasan yan. So kung galing kayo doon no, is Kaliraya Skypad, madadaanan nyo yung Yamse. Kung dito naman is yung Cavinti. So yun yan no, ilalagay natin dito yung number na Ate Judith. Yan, kung saan man dyan, sa baba, sa taas. Pwede kayo magpa-reserve doon no, basta kontakin nyo lang si Ate Judith. Yon, shoutout po Ate Judith. So sa mga bago na padpad lang sa channel natin, no, huwag nyo nang kalimutan mag-like. Tapos subscribe na din kayo para updated kayo sa lahat ng biyahe natin. So yun nga, mostly ang ginagawa natin, no, breakfast ride, eto, moto camping. So kung gusto mo yung ganitong klaseng content, yun, mag-subscribe ka na. So hanggang dito na lang, no, Dubi Moto, out. Partner ko, yan, no. Yun, let's go. Stars fly across the sky into a black